Hello, good morning po sa lahat. Andito na naman po ako. Okay, ito po kasi marami po ako nababasang comments na sinasabi nilang tao ako ni Marla kaya sinasabi kong walang dayaan. Okay, ayan po, Duterte po ako. Ayan po, dito, Duterte po ako. Okay, kaya po nung isang araw, nung makita ko sa Facebook na gumagawa ng kalokohan itong kalaban ni Mayor Duterte na nagpo-post sila sa Facebook, isa po yun sa dirty tricks nila para po hindi lumabas lahat ng mga OFW at hindi naboboto. So, ako po ay nananawagan sa lahat ng OFW, huwag po kayong ma-discourage, wala pong dayaang nangyayari, lumabas po kayo at bumoto dahil isang boto nyo ay sayang lang. Wala pong nangyayaring dayaan dito. Bakit? Okay, dahil napakarami namin nagbabantay rito. Unang-una, andyan ang OFW Global Movement Group. Meron po kaming mahigit 200 chapter sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, meron kami sa US, sa Canada, meron kami sa Europe, kahit saan. Okay, meron po kami mga grupo. Tapos dun sa grupo na yon, doon kami nag-uusap, minomonitor namin ng isa't isa kung ano na yung kung ano na yung issue diyan, ano yung problema diyan. Kung may nagpo-post man na ganon, iniimbestigahan namin, tinatanong namin tinitignan namin kung legit to. Kung wala naman silang proof, hindi namin pinapansin. Okay, pangalawa, dito sa UAE, ang pinakamalakas na Duterte, landslide, 101% Duterte. So, meron po kami yung tally exit polls na ginagawa rito. Andito ang Guardians Brotherhood, andito ang OFW Global Movement, andito ang PDP Laban, andito ang Maranao Community, andito ang Philcom, Samahan ng Manggagawang Pilipino, Treskelon, at maraming mga grupo dito na nakabantay sa mga balota. So, hindi pong pwedeng dayan. Saka rito po, napakahigpit po rito. Hindi ka pwedeng mandaya. Kung ano yung batas dito, yun ang masusunod. Ngayon, siguro, magkakaroon lang po ng dayaan pag ang COMELEC ang gumawa ng pandadaya, okay? Siguro pag pinadala doon sa Pilipinas, so doon madadaya, pero dito hindi po pwedeng dayain. Lahat sa buong mundo, nakamonitor lahat ng OFW dahil kami mga OFW ay sawana kami, sawang-sawa na kami sa gobyerno. Okay, kung sakaling mang gawin nila yon, dayain nila din, magrevolusyon tayo. Okay? Magkakaisa tayo. Huwag natin hahayaan mangyari uli yun. Nananahimik na lang tayo na dinaya ang dapat na manalo, ang dapat na umupo. Okay? So, maraming salamat po. Sinasabi ko po ang totoo, walang dayaan dito. Duterte po ako, walang dayaan dito na nangyayari. Isang dirty tricks lang ng kalaban yan para lahat ng OFW ay hindi nalalabas ng bahay at hindi naboboto dahil masasalang boto nila. Kagaya ng nangyari po kahapon, kumakain po ako dito sa May Dubai sa Bibingkinitan, Exit 1, Burjuman. Okay? Doon po, kilala ko po yung may-ari. Meron pong mga mga customer doon. Sabi hindi na raw sila lalabas, hindi na raw boboto kasi nagkakare. So, explain lang po ako na explain. Alam ko yan, alam nila yan yung may-ari ng Bibingkinitan sa Burjuman Exit 1. So, nag-explain ako. Naliwanawagan sila. Sabi nila, o sige, boboto na po kami bukas. So, yun po, lumabas po kayong lahat. Huwag niyong sayangin ang boto niyo kung gusto niyo pagbabago. Lumabas kayo at iboto natin si Mayor Duterte. Paninindigan po natin yan. So, maraming salamat po at magkikita-kita po tayo uli. Huwag kalimutan si Mayor Duterte sa pagka-presidente at si Alan Peter Cayetano sa pagka-vice president. Duterte tayo. Monitor namin ng isa't isa kung ano na yung kung ano na yung issue diyan, ano yung problema diyan. Kung may nagpo-post man na ganon, iniimbestigahan namin, tinatanong namin tinitignan namin kung legit to. Kung wala naman silang proof, hindi namin pinapansin. Okay, pangalawa, dito sa UAE, ang pinakamalakas na Duterte, landslide, 101% Duterte. So, meron po kami yung tally exit polls na ginagawa rito. Andito ang Guardians Brotherhood, andito ang OFW Global Movement, andito ang PDP Laban, andito ang Maranao Community, and dahil kami mga OFW ay sawang-sawa na kami sa gobyerno. Okay, kung sakaling mang gawin nila yon, dayain nila din, magrevolusyon tayo. Okay? Magkakaisa tayo. Huwag natin hahayaan mangyari uli yun. Nananahimik na lang tayo na dinaya
ang dapat na manalo, ang dapat na umupo. Okay? So, maraming salamat po. Sinasabi ko po ang totoo, walang dayaan dito. Duterte po ako, walang dayaan dito na nangyayari. Isang dirty tricks lang na ako po nananawagan sa lahat ng OFW, wag po kayong ma-discourage, wala pong dayaang nangyayari. Lumabas po kayo at bumoto dahil isang boto nyo ay sayang lang. Wala pong nangyayaring dayaan dito. Bakit? Okay, dahil napakarami namin nagbabantay rito. Unang-una, andyan ang OFW Global Movement Group. Meron po kaming mahigit 200 chapter sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, meron kami sa US, sa Canada, meron kami sa Europe, kahit saan. Okay, meron po kami mga grupo. Tapos dun sa grupo na yon, doon kami nag-uusap, minomonitor. Hello, good morning po sa lahat. Andito na naman po ako. Okay, ito po kasi marami po ako nababasang comments na sinasabi nilang tao ako ni Marla kaya sinasabi kong walang dayaan. Okay, ayan po, Duterte po ako. Ayan po, Duterte po ako. Okay, kaya po nung isang araw, nung makita ko sa Facebook na gumagawa ng kalokohan itong kalaban ni Mayor Duterte na nagpo-post sila sa Facebook, isa po yun sa dirty tricks nila para po hindi lumabas lahat ng mga OFW at hindi naboboto. So, dito ang Philcom, Sama ng Manggagawang Pilipino, Treskelon, at maraming mga grupo dito na nakabantay sa mga balota. So, hindi pong pwedeng dayan. Saka rito po, napakahigpit po rito. Hindi ka pwedeng mandaya. Kung ano yung batas dito, yun ang masusunod. Ngayon, siguro, magkakaroon lang po ng dayaan pag ang COMELEC ang gumawa ng pandadaya. Okay? Siguro pag pinadala doon sa Pilipinas, so doon madadaya, pero dito hindi po pwedeng dayain. Lahat sa buong mundo nakamonitor lahat ng OFW.